Breaking news! Monster ship ng China, pinatakbo ng isang Pinoy vessel. Hindi nyo alam pero may hero ang Pilipinas na may lahi ni Andres Bonifacio. At ngayon, may global backup pa ito na magpapalakas sa ating bansa. Stay tuned kasi ibubunyag ko kung paano ang isang Pinoy vessel, ang BRP Teresa Magbanua, kasama ang ating worldwide diplomatic force, ay nagpapakita ng tunay na lakas ng Pilipinas. Pero bago yan, remember ilang beses nang pinalayas ang Teresa Magbanua? Pero bakit kaya ngayon lang lumakas ang loob ng Pilipinas na lumaban? Comment your thoughts below. Sa isang dramatic event, muling nagbida-bida ang monster ship sa Zambales, just 70 to 80 nautical miles from our coast. Medyo feel at home na ang mga Chinese vessels kasi akala nila hahabulin nila ang Teresa Magbanua na parang ginawa nila sa BRP Cabra. Pero guess what? Nagulat sila kasi magaling sa patintero ang Magbanua. Hindi kumagat ang Magbanua sa laro ng China. Kung dati sila ang humaharang sa PCG, ngayon di sila magkandaugaga kung paano sila makakalusot. Sabay binigyan pa sila ng napakalutong na radio challenge. Hoy! Lumayas kayo dito! But wait, may plot twist. Ang monster ship ay mukhang napagod, kaya pinalitan na ng panibagong barko. Hindi ito basta-bastang pagpapalit, kundi isang malinaw na taktika para magpatuloy ang pressure ng China sa ating karagatan. Ngunit hindi rin nagpapatalo ang BRP Teresa Magbanua. Ang bawat galaw nito ay nagpapakita ng tapang at determinasyon na hindi aalis sa laban. According to PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ang ating White Warrior, ang BRP Teresa Magbanua ay walang tigil sa pagbabantay sa Zambales area. Pero wait, may malaking dahilan ito. 3 Chinese vessels, CCG-5901 Monster Ship, CCG-3103, and now, CCG-3304, ang paulit-ulit na nanggugulo sa ating karagatan. But here's the plot twist. Habang ang Teresa Magbanua ay lumalaban sa ating karagatan, may mainit na labanan din between PBBM at Duterte camps. As of 11 a.m. today, may humigit kumulang 1 milyon na INC members ang nasa prayer rally sa Quirino Grandstand in support for VP Sara against sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero, ayon kay Ali Soto ng INC Media, ang rally daw ay hindi support para kay VP or kumampi sa kahit anong side. Bumalik tayo sa kasaysayan. In 2012, the Grand Evangelical Mission sa parehong lugar ay sinasabing walang halong politika. Pero, nang tiningnan ng maigi, malinaw na suporta ito kay Chief Justice Renato Corona. Pero sandali, bakit tila mahirap ang maging diretso sa pagsuporta kay Vice President Sara? Ang sagot, kapangyarihan at politika. Alam ng INC ang kahalagahan ng pagiging neutral para mapanatili ang impluwensya nito kahit sa gitna ng bangayan ng mga kampo ng Marcos Duterte. Sa kabila ng mainit na rally na ito, si PBBM ay hindi nagpatinag. Sa halip, focus lang siya sa mga bagay na ikauunlad ng Pilipinas. Sabi nga niya noon, unimportant si VP Sara para pagsayangan ng oras. President BBM announced na magbubukas tayo ng 4 na bagong foreign missions sa North America at Asia Pacific. Tama ang dinig nyo. More embassies, more allies. Pero hindi lang yan. Last year pa lang, we opened 4 embassies sa Europe at Latin America. Now, we have 102 foreign service posts worldwide. Excellencies, ladies and gentlemen, early in my presidency, I vowed to reintroduce the Philippines to the world.
Through our independent foreign policy, we have broadened and strengthened our diplomatic reach and engagements with the world. Last year, we opened 4 embassies in Europe and in Latin America. This year, we will be opening 4 more foreign service posts in North America, in Asia, and the Pacific. And by the end of 2025, we will have 102 posts, effectively widening our reach globally. Guys, alam niyo ba bakit important ito? These Chinese vessels are coming as close as 60 nautical miles from Luzon. Kaya nga ang Teresa Magbanua, day and night nagbabantay. At dahil sa unwavering presence ng Teresa Magbanua, protected ang ating Filipino fishermen. Plus, with our growing global presence, hindi na tayo nag-iisa sa laban. Pero may mas malaking revelation pa. According to experts, ang presence ng Teresa Magbanua at ang expansion ng ating diplomatic reach ay part ng master plan to reintroduce the Philippines as a major player sa global stage. Hindi na pwedeng maliitin ang Pinas. At speaking of global stage, may hindi pa ako nasasabi about sa secret connection between Teresa Magbanua's mission at ang ating foreign allies. Pero, sa next video na yan, like and subscribe para malaman ang explosive revelation na ito.